Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako, pinagtawanan ng netizens. Yes, confirmed, scripted talaga yung pagbasura ng House Committee on Justice na pinangungunahan ni Jinky Luistro. Binasura na nila, finality na to, ang impeachment case ni BBM. Netizen parang hindi na interesado. Parang, ay, as usual, alam na namin yan, script na yan. 'Di ba? Pinagtawanan nga ng netizen yung mga komento na wala daw ebidensya na kinidnap si Pangulong Duterte, hindi daw impeachable offense yung pagiging bangag ni BBM. Tawang-tawa ang mga netizen. Sabi niya, ay ano na yan sa Pilipinas? Bakit ganito ang mga iniisip nila? 'Di ba? Kaya ngayon, puro na lang negative comments ang mababasa natin nung yung araw na to na binasura ng House Committee on Justice ang impeachment case ni BBM as expected, mga kabibig. So ito yung video, kabibig, na kung saan binasa ni Jinky Luistro ang number of nag-say yes, nag-abstain, at nag-say no. Sabi dito, sa botong 39 pabor, 4 ang against at 0 abstain, pinagtibay ng House Justice Panel ang kanilang committee report na ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Iakyat na ng committee ang ulat sa plenaryo para sa kaukalang aksyon. Ito, kabibigan. With 39 votes in favor of the motion, 4 votes against the motion, with 0 abstention. Noting as well the manifestation of the Honorable Dilemma, the Chair announces the approval of the motion, adopting the committee report, as well as its accompanying resolution. So ruled. Yun, kabibig. Ano ba ang komento ng ating mga netizen? Masaya siya nag-announce. Of course, mas marami kayong mga crocs, kaya sa hindi expected na yan, naglulukuhan sila. Kapakanan ng bansa, unahin nyo, wanted siya. grabe yung mga netizen mag-comment. Oy, di ba? O, ito. Safe na si Marcos Jr. Kamara pinagtibay ang pagbasura sa impeachment laban kay Marcos Jr. Formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang pagbabasura ng 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. matapos ang botong 39-4-0 nitong araw na ito. Formal na yan, kabibig. O eto, ang wish ni Carla Ved, sana matupad na. Safe na ang bangag. Kunwari, gulat kami. O drawing lang yan para masabing may ginagawa. O from Mel Tashiosilo. Sa ngayon, safe. Sa 2028 kaya. From Romel Mortiga. Sa 2028, lahat kayo walang ligtas. Bakit puro naman sila sabi 2028? So, ganun na ba kagigil ang mga tao na excited sila sa 2028? Ito ba yung way ng mga tao na, ito yung way ng mga tao para, parusahan ang mga politiko sa 2028? Diba? Lutong Lugaw, Sarsuela ng Bayan, Chairman ng House Committee on Justice Gerville Luistro, famous ng dahil kay Speaker, safe si Marcos Jr. May araw din kayo takot kay Marcos, kaya hawak yung leeg. Pag kumanta, Chuck, yari ang pamilya. Bigyan ng maleta yan. Tama, sa 2028 na kayo kawala at wala ng drama. Alagang maleta ba naman ang mga kongresista? Sabi ni Zani Ruiz RC. O yun, kabibig, ha? Bakit puro 2028? Maghanda kayo sa 2028. Nako, sabi dito, tinan natin sa 2028. Ano bang gagawin ng sabay ng Pilipino sa 2028? Para yata kung ako yung kongresista, no, parang kakabahan ako. Oo. Ano bang gagawin ng mga tao sa 2020? Nakakaba naman to. Ano ba? May mangyayari bang hindi boboto sila? Or iboboto ba nila kami? Or hindi? Yan, mga kabibig. Yan. Tingnan natin to, ha. Masyadong, dito,
tingin ni ano, mahihirapan ay ito, i-share ko sa iyo kabibig ha. Well, obviously naman, mayorya doon sa mga congressman ay mga bata ni Marcos, mga bata talaga. Mga ano, mga tawag dito, majority diyan kongresista ni Marcos. So natural, agad-agad. Oo, wala nang tanong, basura agad, di ba? Ito na. On Monday, we are expecting that the committee will present the committee report before the plenary. And see, kasi meron pa namang isang route, yung 1/3 of members of the House of Representatives, if they will overturn the result of the committee deliberations on the Na-overturn ba? Hindi naman eh. Wala na. impeachment complaint against PBBM. Pero hindi ko sure. At tingin ko rin ay may hirapang makakuha ng 1/3 vote itong impeachment complaint. Especially that, na number one, malakas ang mga alyado ng Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives. At number two, no other than the House leadership has already said na hindi priority ang impeachment complaint or impeachment, may it be kay PBBM or VP Sara. On Monday, So yun kabibig, so sabi nga scripted. O ito yung pagbanat ni Attorney Rowena Guanzon kay Jinky Luistro. I think napanood niyo na to, pero ang ganda, balikan natin to. Tingnan nyo sila. They're laughing. The demeanor of your congressman, tingnan nyo sila. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. And you imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro? You no longer look neutral. You look biased. You're already biased. If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Diba? Makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? At makakasama natin Attorney Rowena Guanzon Nelson at legal expert At Miyerkules dito sa Net25. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment na naman. Ito ang impeachment 2.0. Wala na talagang magawa itong ating mga congressman. Walang magawa. At hindi siguro sila busy. Kaya Hindi busy. impeachment na naman. Pero this time, pagbabago tayong konti, may impeachment din against Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice, yung daw nag-file na complainant ay abogado ng First Lady Lisa Marcos. At sinabi din ni Gabriela Party List Chair Lisa Masa na yung kanyang pagtalakay ng House of Reps Committee doon sa impeachment complaint against Bongbong Marcos ay scripted. Oh. Ang tanong talaga ng mga Binusura na kababayan niya. natin, maniniwala pa ba kami sa inyo? Sa mga pinaggagawa nyo, sa flood control, kickbacks nyo, sa mga substandard projects ng mga allocables nyo, mga congressman, hindi naman lahat, ano po? Pero maniniwala pa ba kami? Maniniwala pa ba ang mga tao sa inyo na impeachment na naman ang pinaka-importanting trabaho ng ating House of Representatives ngayon? Tingnan po natin ang Committee on Justice. Ano nangyari kay Congressman Abante? Biglang nag-walk out kasi pagbobotohan yung sufficiency in form ng complaint ay talo siya. Siya lang ang no. Di ba? Yes sila lahat. Siyempre, pati ba ng BBM na congressman? Yes, there's got to be a catch. Yun ang sinasabi ni Lisa Masa ng Gabriela na scripted, di ba? At yun ang sinasabi ni Congressman Erice na dummy complaint lang ito. Pero nag-walk out yun si pala. Congressman Abante. Dami Very complaint. famous yan si Congressman Abante, yung picture niya na nakalawit yung dila niya. At yung kanyang eleksyon sa Manila ay talo siya sa botohan, pero panalo siya sa panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan dyan. Which shows
the demeanor of your congressmen. Tingnan nyo sila. They're laughing. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, Di ba tingnan nyo rin, Atty. kung Rowena, maniniwala pa ba tayo banatan mo yan? na itong Committee on Justice na ito will have fairness? Kasi sa due process po, nakalagay, lalo na doon sa decision ng Supreme Court, doon sa first case ng impeachment ni VP Sara, that declared it invalid and unconstitutional, ano sabi doon talagang emphasis ng due process ay fairness. Walang arbitrariness, di ba? Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro, a rabid supporter of Martin Luther King Romualdez and BBM? Can we expect fairness from Congresswoman Luistro, who was also the same, if I am not mistaken, chair of the Committee on Justice in the first impeachment complaint versus VP Sara? If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Diba? Sabi niya, may AX dahil sa speaker. May tupad dahil sa speaker. Kulang na lang sabihin niya, may lindol dahil sa speaker. May ulan dahil sa speaker. Kaya makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? You know, you no longer look neutral. You look biased. You're already biased against VP Sara. So why? So yun, kabibig ha. Yun ang pagbanat ni Atty. Rowena Guanzon kay Jinky Luistro. Mukha na kang bias ka na unfair. Ngayon, binasura na ng Justice Committee, House of Representatives, itong impeachment case ni BBM. So, yun lang kabibig. Ang mga netizens, pinagtatawanan na. Parang wala alam. Scripted na yan. Alam na as expected. Usual. Ganun talaga. Yung iba sabi, magkano ang maleta? Talaga ba? Nang dahil kay speaker, safe si BBM? Yun mga komento ba? Parang, ang pangit. Ang pangit talaga na makabasa ka ng komento. Parang iniwaglit na maraming netizen ang ginagawang trabaho ni na Jinky Luistro. Parang hindi na sila kapanipaniwala. Parang ayaw ng mga netizen, ang mga Pilipino na maniwala sa kanila. Mabasa mo ang komento, di ba? Scripted na yan. As usual, as expected, alam na namin. Naku, anong klaseng script to? Bago pa ba to? Matagal ng script yan. So yun, kabibig ang mga komento ng mga netizens. Mas lalo itong konting explanation ni Atty. Rowena Guanzon. Mas lalo nagbibuild ng fire, naglalagay pa ng apoy sa mga istorya ngayon. Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Ano ang iyong opinion? Happy ka ba na binasura na ng ang Committee on Justice itong impeachment ni BBM? At yung iba happy, yung iba hindi happy. So, ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!